Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1861. Hindi nagtagal, ikinwento ni Josh ang buong sitwasyon sa magkabilang clan masters mula ulo hanggang paa. Talagang hindi ko nakita ang pagdating niyan. Paano ang isang tao ay makalusot ng napakabilis sa ganoong kaikling panahon? Ang brat na iyon ay tiyak na nakapulot ng isang uri ng kayamanan, ang ilan ay talagang bihira at mahalagang kayamanan. Puno ng emosyon ang mukha ni Master Loador. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa isang maikling sandali, pagkatapos ay sinabi niya, dapat nating alisin ang brat na iyon. Kung hahayaan natin siyang mabuhay, siguradong magdadala siya ng gulo sa Alliance Guard balang araw. Oo, tama ka. Kung hindi papatayin ang brat na ito, walang katapusang problema ang darating sa atin. Tumanggaw si Master Loador kasabay ng matinding paninindigan. Mga sir, ako. Naging kakaiba ang mukha ni Josh habang nakikinig sa dalawang clan masters. Naparito ako ngayon para ipaalam sa inyo ang sitwasyon para makapunta kayo sa natitirang malalaking angkan para magsagawa ng pagpupulong para pag-usapan ang bagay na ito. At saka, may gusto akong ipanukala. Oh, ano ito? Sina Master Loador at Master Muskenzie ay tumingin kay Josh na may interes matapos marinig ang kanyang mga salita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Josh. Dahil napakaraming tao mula sa inabando ng mundo ang dumating sa oras na ito ay talagang kasuklam-suklam. Ngunit sa kabuuan, dumanas sila ng malaking casualty at ang bilang ay nabawasan mula sa 600,000 hanggang sa humigit kumulang 200,000 tao. At saka, mayroon ang Bloodshed Clan. Nagsakripisyo ng 80 hanggang 90,000 disipulo, kasama ang mga nasawi mula sa siyam na hukbo, may humigit kumulang 130,000 tao ang namatay. Tumigil sandali si Josh sa kamatapang na binaybay ang kanyang mga iniisip. Sa tingin ko, walang matinding pagtaas sa kabuoang populasyon ng lugar na ito, marahil ang pagtaas ay nasa 70 hanggang 80,000 tao lamang, at karamihan sa kanila ay hindi malalakas na mandirigma. Kaya naman, bakit hindi na lang natin ito kalimutan? Kalimutan mo na! Ang mukha ni Master Loador ay agad na napalitan ng hindi magandang tingnan at galit na galit, Josh Wallman, mahal kong Josh. Pipi ka ba? Pinasok nila ang aming teritoryo at sinaktan kami. Paano natin ito makakalimutan kung ganoon lang? Bukod dito, kami, ang Alyansa Guard, ay hindi kailanman natatakot sa Anti-Alliance Guard. Huwag mong kalimutan na tayo ang laging mas malakas at makapangyarihan kaysa sa kanila. Nagulat si Josh sa galit ni Master Loador, agad niyang paliwanag, Master Loador, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong ipanukala ay dahil hindi gaanong tumaas ang populasyon, maaari tayong makipag-ayos sa Anti-Alliance Guard at hilingin sa kanila na bayaran tayo sa ilang pagkalugi. Sa ganitong paraan, hindi mawawala ang ating mukha at kataasan. Kung tutuusin, hindi tayo pwedeng magkunwari na walang nangyari. Huminto muli si Josh at pagkatapos ay nagpatuloy, bukod dito, kung tayo ay sasabak sa digmaan, ang pagkatalo ay magiging napakalaki, kahit na manalo tayo sa labanan. Sa pagkakataong ito, sumabad si Master Mackenzie, malamig ang kanyang tono, Master Josh, ang iyong paraan ng pag-iisip ay hindi talaga magagawa. Kahit na hindi kami humihingi ng ganap na labanan, ang ilang maliliit na labanan ay hindi maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, ang Bloodshed Clan ay nagsakripisyo ng maraming para sa karangalan ng Alliance Guard. Kaya, kahit na ano, kailangan nating humingi ng kabayaran mula sa kanila. At ang kabayaran ay hindi lamang ilang murang mapagkukunan ng pagtatanim. Tumanggaw si Master Loador, sige, sige. Kakailanganin naming dalhin ang bagay na ito sa ibang clan masters dahil kaming dalawa ay walang ganap na karapatan na magdesisyon sa aming sarili. Kailangan namin ng isang pulong sa iba pang 4 na dakilang angkan upang magpasya sa susunod na hakbang. Pero naniniwala ako na hindi rin makikipagkompromiso ang ibang clan masters. Ang iyong gawain ngayon ay tapos na. Pwede ka nang umalis. Kabanata 1862. Hindi nagtagal ay umalis si Josh sa bulwagan kasama ang kanyang mga tao at lumipad pabalik sa kanyang angkan. Nang makalayo na sila, ang unang elder ng Sword King Clan ay lumapit at nagtanong, Guro, ano ang iniisip mo doon? Bakit mo sila sinubukang hikayatin na palayain ang mga tagalabas? Alam mong malinaw na ang 6 na angkan ng Alliance Guard na ito ay nagmamalasakit sa kanilang imahe at reputasyon higit sa anupaman. Ano pa ngayon na ang maliit na clan Bloodshed Clan sa ilalim ng kanilang mga pakpak ay naalis ng ganoon lang? Paano nila ito hinayaan? Nilapitan din ng pangalawang matanda si Josh at sinabing, tama, Guro. Maaaring magalit sila tungkol dito at maaaring hindi ka naigalang sa hinaharap.
Ang aming gawain ay ipaalam lamang sa kanila ang sitwasyon at hindi magmungkahi ng isang ideya, dahil, sa huli, magdaraos sila ng isang pagpupulong upang magpasya kung ano ang susunod, tama. Napangiti tuloy si Josh nang walang magawa. Hindi mo naman naiintindihan di ba? Masyadong makapangyarihan ang brat na iyon, Jackie. Ayos lang kung mapaalis nila siya sa pagkakataong ito, pero paano kung hindi? Magagalit sila sa kabilang partido at magkakaroon ng mga problema. Pwede ba yon? Ang malalaking angkan na ito ay may maraming mandirigma na may ikasyam na baitang lakas ng kaharian na tumatago sa kaluluwa. Matatakot pa rin kaya sila sa kanya. Ang unang elder ay nagpakita ng pagpapahayag ng hindi paniniwala, naramdaman pa niyang duwag si Josh. Paano matatakot si Josh sa isang brat na nasa 7th grade Ultimate God Realm lang? Totoo na marami silang 9th grade soul penetrating level fighters sa kanilang mga clans, pero ang kanilang combat ability ay halos pareho. Muling tumawa si Josh. Gayunpaman, iba si Jackie. Kung hindi siya mamamatay, makakalusot siya ng napakabilis sa loob ng 1 o 2 taon. Sa oras na iyon, kung siya ay magiging ika-6 o ika-7 baitang soul penetrating level fighter, sa tingin ko ay wala nang makakatalo sa kanya. Kung pagkatapos ay makapasok siya sa ika-9 na baitang ng soul penetrating realm, ang kanyang kapangyarihan ay magiging mas hindi maisip. Dagdag pa niya. Ang pangalawang elder ay tumawa ng walang pakialam. Guru, sa palagay ko, sobra mong iniisip ang sitwasyon, masyado kang naniniwala sa talent ng brat na yan. Ang brat na iyon ay nakakapag-improve ng napakabilis dahil nakakuha siya ng isang uri ng magic pill sa kagubatan o marahil ng ilang mahimalang banal na tubig o prutas na natagpuan niya sa isang lugar sa kagubatan. At saka, sila ay na-stock sa kanilang martial cultivation sa abandonadong mundo ng napakatagal, kapag bigla nilang nahanap ang lugar na ito, natural, mabilis silang mag-improve. Ang unang elder, ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Oo, tama ang pangalawang elder. Ang brat na iyon ay tiyak na nakahanap ng ilang mahalagang kayamanan, at iyon ang dahilan kung bakit mabilis siyang napabuti at nakamit kung ano ang mayroon siya ngayon. But then, if he wants to break through to the next level in the future, I don't think it will be easy for them. At ipinaalam na ni Master Josh kay Master Loador at Master Mackenzie ang sitwasyon. Tiyak na dadalhin ito ng 2 masters sa ibang clan masters, at tiyak na hahanap sila ng mga paraan para sirain ang brat na iyon. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong lumaki. Muling napabuntong hininga si Josh, sana nag-o-overthink lang ako. Gayunpaman, ang aming angkan ay dapat panatilihing mababa ang profile, at subukang huwag sakta ng brat na iyon sa anumang paraan sa hinaharap. Mas gugustuhin nating sakta ng anti-alliance guard kaysa sa brat na iyon, nakuha mo ba? Nakuha ko. Kahit na ang unang elder at ang pangalawang elder ng Sword King clan ay may ilang pag-aatubili sa kanilang mga puso, maaari lamang nilang tumango ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Hindi maipahayag ni Danielo kung gaano siya kasaya sa kanyang puso matapos malaman na sasamahan siya nina Jackie at Selena sa isang shopping trip sa gabi. Mabilis na dumating ang hapon. Si Daniela ay naligo at nagpalit ng magandang damit. Sa kasalukuyan, sina Helena, Venus, at Daniela ay nagsanay ng husto at nakalusot sa first grade Ultimate God Realm nitong ilang araw. Ang pamilya Kibelo at ang 9 armies ay sumasabog sa tuwa nang marinig ang balita. Lalo na ang First Fortress Master na si Austin, labis siyang natuwa nang makita niyang ang lahat ng mga taong ito na nagmula sa abandonadong mundo ay naglilinang at nagsasanay ng husto pagkatapos nilang makaranas ng matinding labanan. Sunod-sunod na pumasok mula sa peak stage ng True God Realm papunta sa First Grade Ultimate God Realm. Halos hindi niya napigilan ang kanyang kaligayahan na lagi siyang nakangiti ngayon. Kung tutuusin, kung mas maraming tao ang may pinakamataas na lakas sa antas ng Diyos, ang kabuuang lakas ng labanan ay tataas ng husto. Maraming masarap at masasarap na pagkain sa kalyeng ito. Ang kalyeng ito ay medyo masigla na noon, at pagkatapos na pumasok ang ating mga tao, ito ay mas masigla. Bukod dito, maraming tao ang nagtitinda dito, nagbubukas ng kanilang mga stall sa kalye at nagtitinda ng mga materyales. Habang namimili ang tatlo, nakangiting ipinakilala ni Daniela ang kalye kay Jackie. Talaga, haha. Pagkatapos ay dapat tayong mamasyal saglit, pagkatapos ay maghanap ng isang restoran at magkaroon ng isang mahusay na piging. Natawa si Jackie pagkarinig nito. Kabanata 1863. Maraming tao ang may naiinggit na tingin sa kanilang mga mata nang tumingin sila kina Jackie, Selena, at Daniela. Paano ba naman kasi hindi maiinggit ang mga ito kung may dalawang magagandang babae ang kasama niya sa shopping trip na ito? Nang matapos silang tatlo sa pagkain, bumalik si Daniela na walang gana. Hindi mo ba nakita ang pag-aatubili sa mukha ni Daniela? Sa palagay ko dapat kang magpalipas ng gabi sa kanyang silid. Pagkabalik nila sa kwarto nila, nilibot ni Selena ang mata kay Jackie at walang magawang sinabi.
Selena, honey, feeling ko tuloy may mali kay Daniela pero hindi ko matukoy kung ano iyon. Anong mali? Naguguluhan si Selena. Hindi ako makakalabas. Anyways, kapag hinawakan ko ang kamay niya sa shopping trip ngayon, sobrang namumula siya. Siya ay mahiyain bilang isang dalaga at pakiramdam ko ay may mali. Napaisip si Jackie bago sinabi ng malakas ang kanyang hinala. Nag-o-overthink ka. Hindi ba normal sa isang babae ang mahiye? Bukod pa riyan, hindi mo siya madalas hawakan noon kaya natural lang na mahiya siya. Hindi nakaimik si Selena at nagpatuloy sa pagsasalita. Sa tingin mo talaga hindi siya mahihiya pagkatapos mong matulog ng isang beses. Napangiti ng mapait si Jackie habang nagsasalita. Siguro nag-o-overthink ako. Nararamdaman ko lang na binibigyan niya ako ng vibe na dalaga pa siya. Normal lang sa mga babae ang mahiya pero sobra siyang mahiyain. Ang pinakamahalagang punto ay pareho kaming lasing ng gabing iyon at bagamat nagising kami sa iisang kama, hindi ko maalala kung may nangyari ng gabing iyon. Naghihinala na ako ngayon na wala talagang nangyari sa ating dalawa. Hindi pwede yon. Ang mga kababaihan ay nagbabayad ng malaking kahalagahan sa kanilang virtual. Paano siya magsisinungaling sa iyo tungkol sa isang bagay na tulad nito? At top of that, hindi ba magandang babae si Miss Daniela? Feeling ko napakabait niyang tao. Maganda siya at maalalahanin ka. Noong nasa gubat kami naghihintay sa iyo sa tuktok ng bundok, talagang nag-aalala siya sa iyo. Inilibot ni Selena ang mga mata kay Jackie. Sige, magpahinga ka ng mas maaga at huwag mag-overthink ng mga bagay-bagay. Sige. Tumanggo si Jackie at tumingin kay Selena na nasa tabi niya. Binuhat siya nito sa isang yakap ng prinsesa bago humakbang patungo sa gilid ng kama. Anong ginagawa mo? Nagulat si Selena dahil hindi inaasahan. Magkaroon tayo ng pangalawang anak. Masayang sabi ni Jackie. Kabanata 1864. Ipinagpatuloy ni Jackie ang paglilinang ng mga table tasks pagkatapos magpahinga ng isang araw. Gaya ng inaasahan niya, sa wakas ay may dala siyang 10 third grade premium na table tasks pagkatapos ng 3 araw. Kung tungkol sa kanyang husay sa pakikipaglaban, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkamit ng ika-8 baitang Ultimate God Realm. Nagsanay siya ng isang buong araw at naunang pumasok sa ika-8 baitang Ultimate God Realm. Matapos patatagin ang kanyang kaharian, direktang ginamit niya ang third grade premium na tableta at nagsanay sa pag-urong. Pagkatapos ng pag-address ng 3 hanggang 4 na araw, ang oras para sa halalan ng isang sect master ay palapit ng palapit. Hindi nag-aksaya ng oras si Austin. Nagplano rin siyang makipag-chat kay Jackie at nagkunwaring humingi ng ilang mungkahi para sa bagong sektang ito. Ito ay kakaiba. Miss Selena, bakit bihira nating makita si Jackie na umaalis ng bahay? Hindi ba siya masyadong masipag? Pagdating niya sa bakuran, mapait na ngumiti si Austin at nagtanong nang hindi niya nakita si Jackie. Unang Fortress Master, napagtanto ni Jackie ang kahalagahan ng pagpapataas ng kanyang husay sa pakikipaglaban pagkatapos ng pakikipaglaban sa Bloodshed Clan. Hindi lang siya ang nakikita ko na halos lahat ay abala sa pagsasanay kamakailan. Inaasahan na magkaroon ng ilang tagumpay sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, hindi ba posible na ang Alliance Guard ay magdudulot sa atin ng gulo pagkaraan ng ilang panahon? Talagang pinakamahusay para sa lahat na dagdagan ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Ngumiti ng mapait si Selena at nagpaliwanag, novel drama. Tiningnan ni Austin ang halos perpektong katawan ni Selena bago sinipat ang itim na bahagi ng mukha nito. Hindi niya napigil ang sabihin, Miss Selena, ang ganda-ganda mo. Nakakalungkot na isinumpa ka sa spell na ito mula sa Bloodshed Clan. Napakahirap iangat ang mga spell at natatakot ako na wala ka ng maraming oras. Ngumiti si Selena at sinabing, totoo na wala na akong masyadong oras na natitira na lang 8 to 9 months na lang. Gayunpaman, naniniwala ako na magsisikap ang aking asawa at tiyak na mag-iisip siya ng paraan para matulungan ako. Sige, aalis muna ako. Bagamat naramdaman ni Austin na nag-i-imagine ng mga bagay-bagay si Selena, umalis pa rin siya na may ngiti sa labi. Pagkatapos niyang maglakad ng medyo malayo, malamig na ngumiti si Austin at sinabing, haha. Nagsasanay siya ng husto sa sandaling ito. May balak ba siyang awayin ako para sa posisyon ng Sect Master? Isang tao na nasa ika-7 baitang Ultimate God Realm. Paano kahit na nagsumikap ka at nagtagumpay sa ika-8 baitang Ultimate God level? Hindi magandang magkaroon ng mababang husay sa pakikipaglaban gaano man kataas ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung tutuusin, malaki ang kaugnayan nito sa karangalan ng isang sekta. Higit pa riyan, paanong posible na ang mga Panginoon ng kuta ng Siyam na hukbo, mga miyembrong may husay sa pakikipaglaban na may pinakamataas na antas ng Diyos sa ika-5 baitang at higit pa, ay pipiliin ka, isang tagalabas. Pagkatapos niyang magsalita ay confident na umalis si Austin.
Gayunpaman, wala siyang ideya na si Jackie ay nagsimulang makapasok sa unang baitang antas ng kaluluwa matagos hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis. Hindi inaasahan ni Jackie na makakaranas siya ng isang alon ng pagkahilo kapag siya ay sumisira. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban at ang kanyang buong kaluluwa ay tila pumasok sa isang madilim na kawalan. Sa walang laman na lugar na ito, sunod-sunod na lumipad ang mga magagaan na bola ng iba't ibang kulay lampas sa kanya. Ano ang mga light ball na ito? Bakit parang hinihintay nilang mahuli ko sila? Kumunat ang noo ni Jackie. Hindi niya naisip na makapasok muli sa misteryosong espasyong ito. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, agad niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang isa sa mga pulang kulay na light ball. Tila mas malakas ang panginginig ng boses ng pulang kulay na ilaw na ball ang iyon at nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam kumpara sa ibang mga bola. Agad na sinalo ni Jackie ang light ball at agad niyang naramdaman ang pag-aapoy sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi bumitaw si Jackie at ipinagpatuloy ang paghawak ng mahigpit sa light ball. Kabanata 1865. Matapos magpumiglas ang light ball ng 2 hanggang 3 segundo, tumigil ito sa pagpupumiglas at sumugod sa palad ni Jackie. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-vibrate ang espasyo at tila aalis na. Tumingin si Jackie bago mabilis na iniunat ang kanyang kamay at agad na nahuli ang isang kulay asul na bola. 2 beses ding pumiglas ang light ball bago ito tumigil. Agad itong pumasok sa katawan ni Jackie at tuluyang gumuho ang eksena. Natuklasan ito ni Jackie at umalis sa espasyo. Iminulat ni Jackie ang kanyang mga mata at agad na tiningnan ang kanyang katawan. Natuklasan niya ang 2 magkaibang pagbabago ng enerhiya sa gitna ng kanyang katawan. Tiyak, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay tumagos din sa unang yugto ng mga kaluluwang tumagos sa antas sa sandaling ito. Agad na isinaaktibo ni Jackie ang isa sa mga kapangyarihan at ipinakita ito sa kanyang mga ugat. Nadiskubre niyang may maliit na spark na lumitaw sa kanyang palad at habang patuloy na nagmamanyobra sa kanyang kapangyarihan, lumaki ang spark bago naging fireball. O aking Diyos, hindi ito nabuo sa pamamagitan ng konsentrasyon ng chi at ito ay tulad ng isang tunay na bagay. Higit pa rito, napakalakas ng pagbabago-bago ng kapangyarihan. Makokontrol ko ito hanggat gusto ko at magiging napakalakas ang pag-atake gamit ito. Maingat na naramdaman ni Jackie ang ball ang apoy sa kanyang kamay at bahagyang natuwa. Parang nakakuha siya ng ilang espesyal na kakayahan pagkatapos niyang makapasok sa soul-penetrating level. Gayunpaman, nagdududa siya kung bakit hindi ginamit ni Austin mula sa 9 Armies ang kapangyarihang ito noong nakikipaglaban siya kay Edward at sa iba pa. Kung tutuusin, nasa soul-penetrating level din sila, at lahat sila sa level na ito ay dapat may ganoong kapangyarihan. Hindi ito maintindihan ni Jackie matapos itong pag-isipan ng matagal. Sa isang pag-iisip, ang kapangyarihan ay nagkalat at ang ball ang apoy sa kanyang palad ay nawala. Sa sandaling ito, isang manipis na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Bahagyang natigilan siya dahil ang pagkonsumo ng kapangyarihang pangkaisipan upang kontrolin ang antas ng kapangyarihang ito ay mas malakas, hindi maihahambing sa pagkontrol ng chi. Sok! Mukhang napakahirap kontrolin ang bagay na ito. Napabuntong hininga si Jackie habang minamaniobra ang kapangyarihan ng isa pang light ball. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga layer ng ice crystal sa kanyang palad at tumaas ang mga ito habang minamaniobra niya ang kapangyarihan. Ang isa sa kanila ay apoy at ang isa ay yelo. Kumunat ang noo ni Jackie at bahagyang natuwa. Hindi niya inaasahan na ang mga light ball sa espasyong iyon ay kumakatawan sa magkaibang kapangyarihan at nasinalo niya ang 2 light ball sa parehong oras, na nagbibigay sa kanya ng 2 magkaibang kapangyarihan. No way! Baka nakalusot lang ako, hindi kaya ng mental power ko ang pagkaubos. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng pagkahilo si Jackie at nagulat. Bahagyang nakahinga siya ng maluwag sa pagbabago ng kanyang pag-iisip at napatigil ang pagbuo ng yelo. Matapos niya itong pag-isipang mabuti, natuklasan niyang 5 araw na lang ang kailangan nila para pumili ng sect master at hindi naman nagmamadali si Jackie. Naligo siya at nagpahinga ng hapon. Gabi na nang makarating siya sa bakuran. Natuwa si Selena nang makita niya si Jackie na naglalakad palabas at sinabi sa kanya, maraming araw kang nagsasanay kapag nagsimula kang magsanay. Paano ito? Nakarating ka na ba sa ika-8 baitang Ultimate God Realm? 8th grade Ultimate God Realm. Ngumiti nang walang pakialam si Jackie bago sumagot kay Selena. Nasa 1st grade Soul Penetrating Realm na ako. Kabanata 1866. Huminga ng malalim si Selena nang marinig iyon, iniisip kung nagkakamali ba siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalusot na si Jackie sa 1st grade Soul's Penetrating level sa maikling panahon. Hindi ka panipaniwala. Mukhang napino mo na rin ang isang 3rd grade premium na tableta.
Ngayong nasa first grade souls penetrating level ka na, ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa iyo na pumatay ng isang tao sa second grade soul penetrating level. Tuwang-tuwa si Selena. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makapasok sa antas na tumatago sa kaluluwa dahil ito ay isang mahalagang kaharian. Si Jackie ay may kakayahang pumatay ng mga master sa first grade soul penetrating level noong siya ay nasa 7th grade ultimate god level. Pagkatapos makapasok sa first grade soul penetrating level, magiging mas madaling patayin ang mga master sa second o third grade soul penetrating level. Tumawa si Jackie at umaasa sa hinaharap. Haha, tiyak na ako ang magiging sect master. Kapag ako ang sect master, bibigyan ko ng oras ang mga fortress masters para magsanay para makalusot sila sa first grade soul penetrating level. Kung makakalusot sila, ang bago nating sekta ay magiging mas malakas kaysa sa tinatawag na Pavilion Below Cloud. Upang maprotektahan ang natitirang mga miyembro ng pamilyang White at Cabello, na pamilyar sa kanya, kailangan niyang gawin ang kanyang sarili bilang pinuno ng sekta at pagkatapos ay madali ang palakasin ang sekta. Noon, hindi na sila dapat matakot kahit na dumating ang mga tao ng Alliance Guard na nagdudulot ng gulo sa kanila kung sapat na oras ang ibibigay sa kanila. Sigurado yan. Mas malakas ka kaysa sa iba. Masayang ngumiti si Selena. Nakapasok ka na sa first grade soul penetrating level, at magiging mas madaling makapasok sa second o third grade soul penetrating level pagkatapos mong makapasok sa malaking realm na ito. Ako naman, sa tingin ko, hindi na kita maaabutan sa buhay na ito. Haha, honey, napakatalino mo rin. Tumawa si Jackie at uminom ng 2 table tas gamit ang pitik ng kamay. Inihanda ko ito para lamang sa iyo, at ito ay mabuti para sa iyo. Ang iyong kaharian ay medyo nagpapatatag ngayon, at nagsasanay ka gamit ang mga diskarte sa martial art upang masira kamakailan. Sapat na ang 2 tabletang ito para makalusot ka sa first grade ultimate god level. Mas mahaba ang buhay mo kapag naging master ka na sa husay sa pakikipaglaban. Totoo naman. Isinasantibi ang iba pang mga bagay, tiwala pa rin ako sa aking mga kakayahan. Matamis na ngumiti si Selena habang iniinom ang mga table tas sa kamay ni Jackie. Masarap talaga magkaroon ng asawa na marunong magtanim ng pills. Haha, sa mga table tas na tutulong sa akin sa pagsasanay, gaano ba kadaling makalusot sa ultimate god level? Habang nagsasalita siya, may naalala si Selena at agad niyang sinabi kay Jackie, nga pala, Jackie, marami sa ating mga tao ang nakapasok sa first grade ultimate god level noong ikaw ay nasa retreat. Ang lahat ay nakakuha ng napakaraming mahahalagang bagay mula sa kagubatan noon. Haha, ang galing. Tumawa ng malakas si Jackie. Pinag-isipan niya ito at sinabi, sige, bibisitahin ko ang ilan sa mga master ng kuta. Gusto mo bang sumama sa akin? Pinanlakihan siya ng mata ni Selena. No thanks, hindi ako sasama sayo. Maaari kang magpatuloy sa iyong sarili. Maghahanda ako ng ilan sa iyong mga paboritong pagkain. Mag-inuman tayo pagbalik mo, okay? Haha, ang galing. Masayang tumawa si Jackie nang marinig ito. Hindi nagtagal, dumating si Jackie kung saan matatagpuan ang kuta ng mga Whittemore. Jackie, bakit ka nandito? Napakunot ang noo ng isang matanda nang makita si Jackie. Habang papalapit ang araw ng pagpili ng sect master, bigla silang binisita ni Jackie. Kabanata 1867. Haha, tumawa si Jackie at nagpaliwanag, narito ako para makipag-usap sa iyong fortress master. Sige, kung ganoon. May mangguna ako sa iyo. Dahil si Jackie ay may nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban, iginagalang siya ng mga tao ng 9 Army. Inutusan kaagad ng matanda ang isang binata na akayin si Jackie sa kanilang Panginoon sa kuta. Nang iwan sila ni Jackie, hindi napigilan ng matanda ang pag-ungol, napakakaiba. Ang taong iyon ay naging abala sa pagsasanay sa pag-urong araw-araw. Bakit siya biglang bumisita sa aming fortress master? Nagtatayo kami ng bagong sekta at pumipili ng bagong sect master. Ako ang binata dito para kumbansihin ang ating fortress master at ang ating mga miyembro na iboto siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay umiling ang matanda at malamig na ngumiti. Talagang walang muwang ang binatang ito na magkaroon ng ganoong kaisipan. Paano natin siya pipiliin na maging sect master sa halip na fortress master kung miyembro tayo ng 9 Army? Hindi nagtagal ay dumating si Jackie sa harap ng fortress master Whittemore at hiniling sa kanya na iwanan silang dalawa sa bakuran ng iba. Kuya Jackie, pakiusap mo lang akong kausapin ng diretso. Alam ko kung bakit ka nagpunta dito kahit wala kang sinabi, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kung gaano ka maingat na kumilos. Marahan ng ngumiti si Fortress Master Whittemore. Tumaas ang kilay ni Jackie at mapaglarong ngumiti, talaga. Liwanagin mo ako, at tingnan kung tama ang iyong palagay. Haha, napakasimple lang yan.
Lumapit ka sa akin nang may pag-asa na ako at ang mga miyembro ng aking kuta, na nakamit na sa 5th grade Ultimate God level, ay pipiliin ka sa proseso ng pagboto upang ikaw ay maging aming sect master, tama ba? Malamig na ngumiti si Fortress Master Whittemore bago siya idinagdag, "To be honest, Brother Jackie, mayroon kang kahangahangang mataas na lakas sa pakikipaglaban, at isa kang malakas na manlalaban. Baka hindi ka man lang matalo ng ating unang Fortress Master. Alam ng lahat na ang halala na ito ay ang pumili ng isang tao sa inyong dalawa, ngunit dapat mong maunawaan na wala ka sa antas na tumatagos sa kaluluwa. Higit pa riyan, ang unang kutamas na miyembro ng aming siyam na hukbo, at kilala namin siya sa loob ng maraming taon." Sinulyapan ni Fortress Master Whittemore si Jackie bago siya nagpatuloy, "Siyempre, hindi ibig sabihin na kailangan na natin siyang piliin. Ang pangunahing isyo ay hindi namin maipaliwanag ang aming sarili kung hindi namin siya piliin, at natatakot ako na isapuso niya rin ito." Haha! Biglang tumawa si Jackie. "Ano ba ang dapat ikalungkot? Sa tingin ko may isa pang dahilan kung bakit ayaw mo akong piliin, at ito ay dahil hindi mo alam ang iba kong pagkatao. Ibang pagkakakilanlan." "Anong pagkakakilanlan?" Napakunot ang noo ni Fortress Master Whittemore nang marinig ang sinabi ni Jackie at natatarantang tumingin sa kanya. "Alchemist," sabi ni Jackie. "Alchemist." Nagulat ang kabilang partido at mabilis na sinabi, "Hindi nakakapagtaka. Iyan ang nagpapaliwanag kung gaano kabilis tumaas ang iyong galing sa pakikipaglaban. Mukhang hindi ka lang alchemist, pero dapat kahit 3rd grade elementary alchemist ka, hindi ba? Ang mga naturang table task ay lubos na angkop na gamitin ng mga tao sa pinakamataas na antas ng Diyos. Talagang bihira iyon, napakabihirang. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ay isang 3rd grade premium alchemist sa halip na isang 3rd grade elementary alchemist?" Muling narinig ang boses ni Jackie. Kabanata 1868. Ikatlo, 3rd grade premium. Parang nanginginig ang boses ni Fortress Master Whittemore, kahit bahagyang. Naunawaan niyang mabuti na ang mga 3rd grade elementary alchemist ay napakabihirang. Ang gayong mga alchemist ay may kakayahang pataasin ang bilis ng pagsasanay para sa mga nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang, lalo na para sa mga nasa 1st at 2nd grade Ultimate God level. Gayunpaman, ang mga naturang table task ay hindi gaanong nagamit para sa mga taong tulad niya, na nakamit ang 9th grade Ultimate God level at 2 beses na nabigo na makapasok sa 1st grade Soul Penetrating level. Kung tutuusin, hindi pa rin sapat ang kapangyarihan ng isang pangatlong baitang elementarya na tableta para payagan silang makapasok sa 1st grade Soul Penetrating level. Maaaring hindi sapat ang enerhiya sa pinakamahalagang sandali, na nakakaapekto sa proseso ng paglusot bago magdulot ng pagkabigo sa kanila sa huli. Gayunpaman, ang mga 3rd grade premium na table task ay ganap na naiiba. Ang enerhiya sa naturang mga table task ay ilang beses na mas mataas kumpara sa mga pangatlong baitang elementarya na mga table task at sapat na para sa kanya, na nasa ika-9 na baitang Ultimate God level, na makalusot sa loob ng isang lakad. Ang rate ng tagumpay ay tumaas din ng malaki. Napunta iyon lalo na ng 2 beses na siyang nabigo sa sunod-sunod na pagpasok noon, at naapektuhan nito ang kanyang kumpiyansa. Posible na ang kanyang kumpiyansa na makalusot ay tumaas sa mga naturang 3rd grade premium na table task. Kuya Jackie, nagbibiro ka ba? Ikaw ba ay talagang isang 3rd grade premium alchemist? Ang Fortress Master Whittemore ay hindi tanga. Hindi ba siya pinapahiwatig ni Jackie nang sabihin niya ang mga ganoong salita? Kung tutuusin, may hinangad sa kanya si Jackie. Bibigyan ba siya ni Jackie kung iboboto niya at ng kanyang mga tao si Jackie? Kung gayon ito ay isang madaling pagpili para sa kanya. Hindi naman kasi nakasaad sa voting rules na hindi nila mapipili si Jackie. Nakipagkita sa umaasam na tingin ni Fortress Master Whittemore, tumango si Jackie, at isang 3rd grade premium na tableta ang lumitaw sa kanyang palad gamit ang pitik ng kanyang kamay. Tingnan, ito ang 3rd grade premium na tableta na aking nilinang. Ang pil na ito ay hindi lamang isang 3rd grade na premium na tableta, ngunit mayroon itong pambihirang husay. Ang tableta ay bilog. Naaamoy mo ba ang pabango ng tabletang ito? Paano ito? Hindi ba mabango? Nakalunok ng laway si Fortress Master Whittemore at nanlaki ang kanyang mga mata, hindi natitinag ang kanyang paningin mula sa tableta. Sa pagtingin sa tableta sa kamay ni Jackie, tumango si Fortress Master Whittemore. Mabango, masarap talaga. Kapatid na Jackie, pagkatapos ang tabletang ito. Ubo. Ang tabletang ito ay isang tunay na kayamanan. Sagot ni Jackie habang umuubo siya ng mahina. Sa aking palagay, ang mga nakalusot sa antas na tumatagos sa kaluluwa sa hinaharap ay tiyak na magiging mga elder ng bagong sekta. Maganda ang pakikitungo ko sa mga matatanda kung ako ang magiging sect master.
Baka makalusot lang ako at maging isang ikaapat na baitang alchemist sa hinaharap, at sa oras na iyon, ang mga nasa soul-penetrating level ay lubhang mangangailangan ng aking mga table tasks. Ang mga nasa ikapito o ikawalong baitang ultimate god level ay titingin sa akin sa isang bagong liwanag. Napuno ng pag-asa si Fortress Master Whittemore nang marinig niya ito. Gaano karaming masipag na oras ng tren ang maaari niyang paikliin kung bibigyan siya ni Jackie ng tableta sa ikaapat na baitang sa hinaharap. Napalunok siya ng laway at sinabing, "Young Master Jackie, hindi isyo ang pagboto sa iyo dahil palagi akong optimistic para sa iyo. Kung tutuusin, ikaw ang tunay, nakatalagang anak. Napagdesisyonan ko na napipiliin kita sa voting ceremony para sa Sect Master sa mga susunod na araw." Ubo, ubo. Sadyang umubo si Jackie, at saka siya muling nagparamdam, pero hindi uubra kung ikaw lang ang ganyan. Napag-isipan ko na, at ibibigay ko ito sa sinumang pipili sa akin at may kakayahang gumawa ng mga miyembro na may husay sa pakikipaglaban na nasa 5th grade Ultimate God level at pataas para piliin ako. Ako, Young Master Jackie. Tatanungin ko sila ng pribado at makikipagpulong sa kanila. Ipapaboto ko sila sa iyo. Ang pil na ito ay napakaangkop para sa akin. Hindi tanga si Fortress Master Whittemore dahil agad niyang ipinahayag ang kanyang katapatan. Alam niya, sa puntong iyon, kung paano kumuha ng tableta na ito habang napagtanto niya ang landas na tinahak ni Jackie sa kanilang pag-uusap. Tumawa si Jackie at sinabi, "Ikaw na mismo ang nagsabi, Fortress Master Whittemore, hindi kita pinagbantaan. Tungkol naman sa tabletang ito, ibinibigay ko ito sa iyo bilang tanda ng pagkakaibigan. Sinuhulan ba kita ng kahit ano?" Kabanata 1869. Paano ito posible? Matagal ko nang pinagmamasdan ang mga talento ni Young Master Jackie. Nagagawa mong pumatay ng tao sa 1st grade soul penetrating level noong ikaw ay nasa 7th grade ultimate god level. Sino kaya ang magiging sect master namin kung hindi master na katulad mo? Agad na tumawa si Fortress Master Whittemore at nambobola si Jackie, habang nakatitig sa tableta sa mga kamay ni Jackie. Gayunpaman, natatakot ako na ang unang kuta master ay hindi maligaya. Paano naman ito, ako lang ang iboboto sa kanya, pero lahat ng nasasakupan ko ay bumoto para sa iyo. Sa oras na iyon, magagawa kong tanggihan ang anumang kaalaman kapag tinanong ako ng unang Fortress Master kung ano ang nangyari. Sasabihin ko na nanalo ka sa mga nasasakupan ko. Paano iyon tunog? Haha, gagana yan. Basta kaya kung manalo. Tumawa si Jackie at inilagay ang tableta sa palad ni Fortress Master Whittemore. Sige, aalis na ako ngayon. Mag-iingat ka, Young Master Jackie. Hindi ako makapagpapakita sa iyo dahil natatakot akong makita tayo ng mga tao. Agad na naglakad si Fortress Master Whittemore at binuksan ang pinto para kay Jackie. Nang makaalis si Jackie, tuwang-tuwa na tiningnan ni Fortress Master Whittemore ang tableta sa kanyang palad. O aking Diyos, isang 3rd grade premium na tableta. Hindi nakakagulat na mabilis na nakalusot si Jackie. Isa talaga siyang alchemist. Sok! Kahit ang malalaking sekta ay walang ganyang alchemist. Alam ko na ito ay itinuturing na maganda para sa ilang malalaking sekta na may maximum na ilang mga 3rd grade elementary alchemist. Simulan na natin ang pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, may ilang araw. Subukan natin at pumasok sa 1st grade soul matalim na antas sa ngayon. Pagkakuha ng atpil, masiglang ibinalik ni Fortress Master Whittemore ang kanyang silid upang magsanay. Pagkaalis ni Jackie, dumiretso siya sa Levine Fortress at hindi nagtagal ay nakarating siya sa harap ng Fortress Master Levine. Haha, bakit ka nandito para salubungin ako ng gabing-gabi, Kuya Jackie? May nangyari ba? Natawa si Fortress Master Levine bago siya nagkomento, pinaalis mo pa ang iba. Parang gusto mong ihalal kita bilang sect master. Ngumiti nang walang pakialam si Jackie bago sinabing, Fortress Master Levine, mas matalino ka talaga kaysa sa iba. Nakuha mo ito ng tama, ngunit, sigurado akong hindi ka sasang-ayon doon maliban kung mayroong bagay para sa iyo. Ganun ba? Maaari mo ba akong bigyan ng magandang bagay, kung gayon? Haha, hindi maraming bagay ang interesado sa akin ngayon. Nakakatawang ngumiti si Fortress Master Levine dito, sigurado sa kanyang sarili na hindi makakaisip si Jackie ng isang bagay na kapakipakinabang na magpapabago sa kanyang isip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilabas ni Jackie ang isang tableta gamit ang isang pitik ng kanyang kamay at ipinakita ito kay Fortress Master Levine. 3rd grade premium pill. Laking gulat ni Fortress Master Levine nang makita ito. Oh my God! Mayroon ka talagang kayamanan. Isa akong 3rd grade premium alchemist, kaya tiyak na makukuha ko ang gayong kayamanan. Ngumiti si Jackie at nagpatuloy, higit pa rito, kaya kung magtanim ng mga 3rd grade premium na table tasks sa murang edad. Ang paglilinang ng mga table tasks sa ikaapat na baitang ay hindi magiging napakahirap para sa akin sa hinaharap. Deal!
Sumuko si Fortress Master Levine at inagaw ang tableta sa kamay ni Jackie. Susunod ako sa sinasabi mo. Kabanata 1870. Haha, mahusay. Ang kailangan ko ay napakasimple, iboto lang ako sa mga miyembro ng iyong kuta. Tumawa ng malakas si Jackie. Sa hindi inaasahan, ang Fortress Master ng Fortress Levine ay nagmamadali at uminom ng tableta ng walang anumang pagtutol, kahit na sumang-ayon sa kanyang kondisyon ng walang labis na pagtutol. Sure, hindi naman magiging problema yon. Maayos ang lahat basta't makakalusot ako sa soul-penetrating level, tuwang-tuwang pahayag ni Fortress Master Levine. Hindi nagtagal ay may naisip siya at agad na idinagdag, by the way, Kuya Jackie, huwag mo kaming kalimutan kapag naging 4th grade alchemist ka mamaya. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagantimpalaan ko ang mga masisipag sa pagsasanay at nag-aambag sa sekta. Kung tutuusin, hindi mahirap para sa isang alchemist na kumuha ng mga ganoong bagay, basta may mga materyales para sa paglilinang ng mga table tasks. Sa puntong iyon, si Jackie ay palihim na gumagawa ng sarili niyang mga plano. Kung bumuo siya ng isang sekta sa hinaharap, hindi ba magiging madali para sa kanya na makakuha ng martial enhancement materials? Higit sa lahat, maaari niyang hilingin sa mga alagad o matatanda ng sekta na tumulong sa paghahanap ng mga materyales na kinakailangan upang maiangat ang sumpa ni Selena. Ang pag-iisip tungkol dito ay gumaan kay Jackie. Kung magiging maayos ang lahat, magkakaroon siya ng mas maraming oras upang magtanim ng mga table tasks, at pagkatapos ay susubukan niyang iangat ang spell ni Selena sa lalong madaling panahon. Di nagtagal, iniwan ni Jackie ang Fortress Levine at pinuntahan ang iba pang 6 na master ng kuta. Bukod sa kuta ng First Fortress Master, binisita ni Jackie ang lahat ng iba pang kuta. Bumalik na lamang siya sa kanyang tirahan pagkatapos iabot sa kanila ang mga table tasks. Pagdating niya ay naghanda na si Selena ng isang lamesang puno ng masasarap na pagkain at naghihintay sa kanya. Paano ito? Naging maayos ba ang lahat? Naiinip na tanong ni Selena nang makitang bumalik si Jackie. Nakangiting sagot ni Jackie, everything went incredibly smoothly. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa araw na ihalal nila ang Sect Master. Ang galing! Sa totoo lang, alam kong hindi ka masyadong interesado sa pagiging Sect Master na ito. Hindi kasing relaxing ang pagiging elder, patuloy ni Selena habang nakaupo. Ang pangunahing dahilan kung bakit nais mong maging the Sect Master is that you fear that Austin will treat our white family and everyone else who entered the area with you as different once Austin became the Sect Master. Tama ba ako? Tumango si Jackie. Mukhang kilalang kilala ako ng asawa ko. Bukod dito, may isang pakinabang pa rin sa pagiging Sect Master ko. Kakailanganin ko ang mga materyales sa paglilinang ng mga table tasks sa hinaharap, lalo na kapag kailangan kong linangin ang mga tabletang pang-elementarya sa ika-4 na baitang upang iangat ang iyong spell, at mahirap hanapin ang mga materyal na ito. Kung ako ang magiging Sect Master, kailangan ko lang magtalaga ng mga disipulo na may ilang misyon at bigyan sila ng ilang reward. Mas magiging madali itong gawin. Tunay na naantig si Selena nang marinig ang paniniwala ni Jackie, at seryoso siyang tumingin sa kanya. Honey, ang ganda ng pakikitungo mo sa akin. Hindi ko inaasahan na isa sa alang-alang mo ako anuman ang mangyari, ngunit nagsusumikap kang tulungang maiangat ang aking spell bawat segundo ng bawat araw. Hinawakan ni Jackie ang mga kamay ni Selena. Siyempre, mahal ko. Hindi mo alam ito, ngunit nang malaman ko na magiging isang hamon ang pag-angat ng spellcast sa iyo, labis akong natakot. Natakot ako na ang kawalan ko ng kakayahan ay magdulot sa akin ng pagkawala mo, ngunit tiwala ako sa aking sarili dahil mayroon na akong mga tagumpay sa loob ng wala pang 3 buwan. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.